Sa mga nagdaang kabanata ay nasaksihan natin ang paglabas ng Demon Emperor. Pagkatapos niyang magsalita ay ginamit niya ang kanyang matutulis na kuko upang sugatan ang kanyang sarili. Lumabas naman ang berdeng dugo sa kanyang nasugatang katawan. Ang paraan namang ito ay upang maamoy siya ng mga demon beast. Muli din siyang nagsaad na siya ang Demon Emperor at tinatawag niya ang lahat ng mga demonyong hari na mag-prostrate sa harap niya. Isinigaw din niya ng malakas na babangon muli ang mga demonyo, at papatayin nila ang mga tao. Makalipas pa ang ilang mga sandali ay ramdam na sa bawat sulok ng bundok ang pagyanig at malalakas na yapak at pagaspas ng pakpak. Maya-maya pa makalipas din ang mga sandali ay nasa harap na ng Demon Emperor ang mga hari ng demonyo. Nagsaad ang isa na Demon Emperor, na silang mga hari ng demonyo, ay handang sumunod sa iyong mga utos. Subalit may isang nilalang ang nagsalita sa kanilang harapan na isang ikalimang antas na halimaw, na katumbas ng antas ng cultivation ng nascent soul, ay matatawag ng hari ng demonyo at ang antas 6 na halimaw, bilang karagdagan sa pagpapanatili ng ilan sa mga katangian ng mga halimaw, maaari ding magkaroon ng anyo ng tao at maging isang demon cultivator. Dagdag pa niya na ang ganitong uri ng antas ng cultivation ng demonyo ay katumbas ng pagbabagong anyo ng Diyos, isang pag-iral na pagmamay-ari lamang ng Demon Emperor. Nabahala naman ang Demon King dahil sa hindi niya naramdaman na nasa tabi niya na ang nilalang. Muling nagsaad ang nilalang na sa wakas, isang biktima na dapat pansinin. Nagsaad ang mga Demon King na isa itong tao, at kung paanong ang isang taong cultivator ay nagpakita dito. Nagsalita naman ang Demon Emperor na tunay na walang alam sa kanilang sariling pagkamatay, at nangangahas na pumasok sa sagrado na lupain ng demonyo. Agad siyang tumayo at muling nagsaad na ngunit hindi na ito mahalaga. Dahil gagamitin niya ang ulo nito bilang isang sakripisyo sa impyerno. Buksan ang landas ng pagpatay para sa lahi ng demonyo. Sinabihan naman siya ng nilalang na limitado ang kapangyarihan na maaaring ibigay ng katawan na ito, ngunit laban sa iyo ay hindi kailangan ng maraming pagsisikap. Bago pa man makagawa ng atake ang Demon Emperor ay nakapagpakawala na ng atake ang nilalang na tumagos sa kanyang ulo. Kaya naman natigilan ang Demon Emperor at dahan-dahan na nawawala ang liwanag ng mata nito. At ilang sandali pa ay tuluyan na itong bumagsak nang hindi man lang nakagawa ng anumang hakbang. Napasigaw naman ang Demon King Tiger na ang kanilang Demon Emperor ay pinatay. Kaya agad na nagsitakbuhan ang mga Demon King kasama ang kanilang mga lahi dahil sa alam nilang wala silang laban sa nilalang. Makalipas pa ang ilang mga sandali ay naiwan na lamang ang nilalang sa harap ng Demon Emperor na wala ng buhay. Nagsaad din siya na gaya ng inaasahan, kadalasang pinababayaan ng mga demonyo ang soul cultivation, kaya, gaano man sila kalakas, mahihirapan silang labanan ang soul attack. Sinabihan din niya ang Demon Emperor na kukunin niya ang pisikal na katawan nito. Agad niyang sinimulan na kunin ang pisikal na katawan ng Demon Emperor. At nang matapos niya itong gawin ay dahan-dahan na nalulusaw ang naiwang katawan ng nilalang. At ilang sandali pa ay biglang may gumalaw sa katawan ng Demon Emperor. At lumabas dito ang isang kamay na walang iba kung hindi ang nilalang. At kalaunan ay tuluyan na itong nakalabas sa katawan ng Demon Emperor at tagumpay sa kanyang ginawa. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang kamay ay nagsaad siya na hindi na ito masama, na bagamat ang kapangyarihan ng katawan na ito ay malayo sa tuktok nito, ngunit ito ay sapat na upang lipulin ang sektang iyon. Ang matandang magnanakaw ng sekta ng Yulin. Dagdag pa niya habang nanggagalaiti sa galit na noon, sinira mo ang pisikal kong katawan, at tinataka ng kanyang kaluluwa sa ilalim ng spirit testing stone sa loob ng 10,000 taon, kaya ngayon papatayin niya ang lahat ng mga alagad at apo nito. Upang putulin ang iyong pamana, matapos ang mga nangyari sa Demonic Mountain Range, ay sumili na ang magandang umaga na kung saan makikita ang mga magsasaka na abala. Ngunit ang isang magsasaka ay napalingon sa kanyang kanang bahagi dahil sa may narinig siyang kakaiba. Subalit bigla namang lumitaw ang isang demon beast bago pa man niya ito masuri. Kaya naman agad silang nagsitakbuhan at naglalayong mailigtas ang kanilang mga sarili. Makalipas ang ilang mga sandali ay may isang lalaki ang nagsaad sa punong nayon, na may masamang balita. Mas maraming demonyo ang lumabas sa kakahuyan. Ang mga taga-baryo na nagsasaka ay hindi nakalaban sa kanila, at muling nasugatan. Nang marinig ito ng punong nayon ay kanyang sinabi na isa pang pangalawang antas na demonyo.
Kadalasan, kakayanin nila ang paminsan-minsang isang antas na demonyo, kaya bakit mas madalas na lumilitaw ang mga demonyong may mataas na antas kamakailan? Nagbigay naman ng pahayag ang lalaki na kailangan ba nilang humingi ng tulong sa mga kalapit na sekta. Agad naman na sinang-ayunan ito ng punong nayon dahil ito ay lampas na sa kanilang mga kakayahan. Mabilis na lumipad ang oras na kung saan isang buwan na ang lumipas. Sa loob ng sekta ay lumapit si Zhong Shishan sa babae na kung mayroon bang mga gawaing may mataas na marka. Nasa loob-loob pa nga niya na lahat ng puntos niya ay ibinawas bilang parusa, kaya, maaari lang siyang gumawa ng mga gawain upang makakuha ng mga puntos ngayon. Nagsaad naman ang babae na sa kasalukuyan, ang pinakamataas na gantimpala ay isang grade B na gawain, na pumipigil sa mga demonyo, ngunit ito ay isang gawain ng pangkat, dapat gawin bilang isang unit ng klase, at ang koponan ay dapat na binubuo ng hindi bababa sa 3 tao. Bahagya namang nabigla ang ating bida sa kanyang narinig dahil sa hindi niya alam ang kanyang class. Muling nagsaad ang babae na ang mga baguhan ay nahahati sa mga klase. At ay swipe lang ng ating bida ang identity card sa Chanji Crown, at makikita mo na ang impormasyon ng pagkakalagay ng iyong klase. Mabilis naman na ginawa ito ng ating bida matapos niyang marinig ang sinabi ng babae. Na agad namang nagkaroon ng reaksyon ang stone formation na kung tawagin ay Chanji Crown. Ilang sandali pa ay lumabas na ang talahanayan ng paglalagay ng klase ng baguhan. Ngunit napasigaw ang ating bida dahil sa wala ang kanyang pangalan. Subalit binati naman siya ng babae na nanalo ito, dahil sa nailagay siya sa isang espesyal na klase. Ngunit ang ating bida na walang muwang ay nalulungkot dahil sa wala daw siyang class, bigla namang natawa si Little Moon at hinawakan siya sa ulo at kanyang sinabihan si Zhong Shishan na hindi niya inaasahan na ganito ang itinadhana sa kanila. Ngunit huwag mag-alala si Little Zhong Shishan dahil simula ngayon babantayan niya ito. Dagdag pa niya na naiintindihan niya, na ito ay para kumita ng puntos. Kaya tinanggap mo ang gawain sa silid-aralan. Ngunit huwag na itong mag-alala dahil nandito naman siya para dito. Alam ng lahat na mayroon akong mga kwalipikasyon upang mamuno sa koponan at siya ay maaasahan. Ngunit sinabihan naman siya ni Zhuang Shishan na ang nandito ka sa paligid ay nagiging mas mahirap. At, ang mahalaga, ang pangkat ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 3 miyembro. Dagdag pa ni Zhong Shishan na kung tama siya sa klaseng ito, hindi lang ba sila ang nandito. Mayabang naman na sinabi ni Little Moon na kung ganoon ang kaso, kailangan nilang hilingin sa kanya na sumama sa kanila. Nagtaka naman ang ating bida sa taong tinutukoy ni Little Moon. Ipinaalam naman ni Little Moon na ito ay si Xiao Tang Tang. Ang unang taong pumasok sa Class 0. At siya rin ang talentadong senior brother ng Yulin Immortal Sect, isang beses sa isang siglo na henyo. Nakalagay sa labas ng pintuan na nasa ilalim ito ng kanyang seclusion. At base sa kanyang ginagawa ay gumagawa ito ng kanyang script para sa recap. Sa sobrang inis din niya sa kanyang ginagawa ay uminit na ang kanyang utak at naglalabas na ito ng usok na malapit ng sumabog. Hinampas din niya ang kanyang kamao at kanyang sinabi na hindi ito maari. Uusok na ang utak niya, kaya hindi na lang siya magsusulat. Tulad ng nakikita ng lahat, siya ay isang manunulat. Ang kanyang nagawa ay Duel of the Geese Continent na minsang tumawid sa gitnang kontinente, nakatanggap ng malaking bilang ng mga positibong pagsusuri. Siyempre manhid din siyang tumanggap ng negatibong feedback. Pero ang totoo ay binubugbog niya ang kanyang mga basher. At kasalukuyan siyang nasa proseso ng paglikha ng isang bagong gawa, ilang araw na din siyang nasa seclusion at wala pa rin siyang bagong ideya. Kaya nagsaad siya na hindi magandang ideya na ibaon ang iyong ulo sa pag-iisip, marahil ang paglalakad ay magdadala ng mga bagong ideya. Siya nga pala, bukod sa pagsusulat ay naglalaan din siya ng oras para sa cultivation. Marahil mayroon siyang kaunting talento, at sa libu-libong mga espiritong bato na ginagantimpalaan ng mga mambabasa, ang kanyang cultivation ay disente pa rin. Ngunit nang buksan niya ang kanyang pintuan ay bumungad sa kanyang harapan ang dalawa. Nagsaad naman si Zhong Shishan na kakatok na sana ako sa pinto. Seryoso namang nagtanong si Xiao Tang na kung sino naman ito. Agad naman na pumasok sa usapan si Little Moon at kanyang sinabi na nandito siya. At kailangan nila itong makausap. Sa mga puntong ito ay ipinaliwanag ng ating bida ang sitwasyon niya.
At nang marinig ito ni Xiaotang ay kanyang sinabi na kaya tinanggap mo ang gawain sa silid-aralan at gusto mong sumali ako sa iyong koponan. Agad naman na nagtanong si Zhong Shishan na kung ano sa tingin ito ni Senior Tang. Agad naman na sumagot si Xiaotang na hindi ito imposible. Natuwa naman si Little Moon at kanyang sinabi na sa wakas, isang pagkakataon na lumabas at magsaya. Ngunit nagsaad si Xiaotang na gayunpaman, upang madagdagan ang pagkakaisa ng koponan, iminumungkahi niya na bigyan nila ng pangalan ang kanilang koponan. Na agad naman na sumang-ayon ang dalawa dito. Nahihiyang inihayag ni Xiaotang ang pangalan ng kanilang koponan na tatawaging Tangmen. Nang marinig naman ito ng ating bida ay bahagya siyang nainis ngunit dahil sa kailangan niya ito ay hinayaan niya na lamang ito. Muling nagsaad si Xiaotang na kapag naglalakbay sa labas, kailangan mong maging mas maingat. Dapat tayong gumamit ng mga alyas upang protektahan ang ating sarili at maiwasan ang mga kaaway na naghihiganti. Lahat sila ay gumawa ng mga palayaw ng koponan, at kapag nasa labas tayo, tatawagan natin ang isa't isa sa mga palayaw na ito. Tinanong din niya ang dalawa na kung mayroon bang anumang pagtutol ang mga ito. Agad naman na tumugon ang ating bida na hindi siya utol dito. Sinabihan naman siya ni Xiaotang na ayon sa senyoridad, ikaw nasa ikatlong ranggo, kaya sa koponan na ito ay tatawagan kang third Tang. Nang marinig ito ng ating bida ay mas lalo siyang nainis ngunit dahil kailangan niya ito ay kailangan niyang tanggapin ang gusto nito at isa pa, senior din naman niya ito. Muli na namang nagsaad si Xiaotang na siyempre, ang misyon na ito ay nagdadala ng isang tiyak na halaga ng panganib. Kaya gusto kong mag-alok sa inyo ng kaunting panghuhula sa iyong paglalakbay. At kung sang-ayon ba ang dalawa dito? Samantala nagtanong naman si Little Moon sa kanya na kailan mo natutunan ang kasanayang ito. Sinabi naman ni Xiaotang na panatilihin ang isang mababang pagkakakilanlan, sa kanyang huling paglalakbay, hindi niya sinasadyang makakuha ng isang libro ng fortune teller. Natuwa naman si Little Moon kaya mayabang niyang sinabi na kung ganon ay simulan nila sa kanya na kalkulahin ang kanyang kapalaran. Na agad namang sinimulan ni Xiaotang at makikita sa kanyang mata ang isang sagisag na pumasok na siya sa hagdan ng kapalaran. Ilang sandali pa ay tuluyan na siyang nakapasok sa loob ng kapalaran ni Little Moon. Nagsaad din siya na kaya ito ang hagdan ng tadhana sa pagsasabi ng kapalaran. At basta't akyatin niya ito, masusulyapan niya ang ibang tadhana. Sinimulan niyang maglakad ng dahan-dahan ng walang pag-aalinlangan. Namangha din siya sa kanyang nakikita at kanyang sinabi na ang kanyang kapalaran sa hinaharap. Ngunit bago pa man niya maipagpatuloy ang kanyang sasabihin ay nagkaroon ng reaksyon sa kalangitan. Kaya kanyang nasabi na may isang pangitain at kasabay nito ang paglabas ng malaking paa ng nilalang. Inatake din siya nito na kung saan ay nagkaroon ng pagsabog sa kanyang kinatatayuan. Kaya naman agad siyang lumabas sa kamalayan. At nang makalabas siya ay ramdam niya ang pangyayari. Kaya agad siyang tinanong ni Little Moon na kung ano ang nangyayari. Sinabi naman ni Xiaotang na naputol ang paghula, ito ay dapat na pinaghihigpitan ng isang tao. Nagsaad naman si Little Moon na maaaring ito ay ang ina ng sect master. Sinabihan naman siya ni Xiaotang na kalimutan mo na ito, at tingnan na nila ang kapalaran ng little brother. Mukha namang tanga na sumang-ayon ang ating bida na parang gustong-gusto niya na tinatawag siyang little brother. Makalipas ang ilang sandali ay nakapasok na si Xiaotang sa loob. Ngunit nabigla siya sa kanyang nakikita na sabi pa nga niya na paano nagkaroon ng tarangkahan dito. Nasabi din niya na hindi binanggit ng libro ang sitwasyong ito. O maaaring ang hagdan ng tadhana ay nakatago sa likod ng tarangkahan. Agad niyang inilapat ang kanyang kamay nang walang pag-aalinlangan. At sa kanyang ginawa ay biglang lumabas ang boltahe ng kuryente, kaya nasabi na lang ni Xiaotang nang maramdaman niya ito na malakas ang resistensya. Hindi siya nagpatinag dito at ipinagpatuloy lamang niya ang kanyang pagbukas sa tarangkahan. Ilang sandali pa ay nagkaroon na ng resulta ang kanyang pagsusumikap. Ngunit bumungad sa kanya ang isang babaeng Buddha na naglalabas ng matinding puwersa. Kaya naman dahil dito ay napasuka siya ng dugo at kahit ang kanyang mata ay napinsala din. Nang makita naman siya ni Zhong Shishan ay agad niya itong tinanong na kung maayos lamang ba ang senior brother. Ngunit agad naman na inilabas silang dalawa ni Xiaotang at nagsarado ng pinto. Nilagyan din niya ang kanyang pinto na nasa ilalim siya ng seclusion ng pagpapagaling. Nadismaya ang dalawa dahil sa hinaba-haba ng kanilang paghahanda ay nauwi lang sila sa nabigong pagbuo ng koponan.
Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Dahil sa nangyari sa kanilang senior ay bumalik sila sa sekta na kung saan inihayag nila ang kanilang naging problema. Nagsaad ang babae na ang ibig niyong sabihin ay nasa seclusion ang inyong senior brother, kaya wala kayong sapat na manpower. Kinumpirma naman ito ni Zhong Shishan at kanyang sinabi na kung maari ba silang humanap ng ibang tao mula sa ibang klase. Dahil mayroon siyang dalawang pagpipilian. Nagsaad ang babae na isinasaalang-alang ang mga natatanging kalagayan ng iyong zero class, ang paggawa ng isang exception ay hindi sa labas ang sagot. Ngunit may bigla namang pumasok at nagsalita na paano kung palitan niya ang senior brother at sa halip ay sumali sa team. Napatigil naman ang ating bida nang marinig niya ang nagsalita. Dagdag pa ni Instructor Leng na nabalitaan niya na mas malakas si senior brother kaysa sa elder, at kung papalitan niya ito, tugma din ang kapangyarihang labanan niya. Nagtaka naman ang ating bida na kung bakit nandito ito. Nagsaad naman ang babae na dahil handang pumasok si Teacher Leng, ay wala siyang pagtututol dito. Sa loob-loob naman ni Teacher Leng ay bahagya itong napangiti at kanyang sinabi na sa wakas nakuha niya na ang pagkakataong gumamit ng kamay ng ibang tao para pumatay. Makalipas ang ilang mga sandali ay nagtungo na ang tatlo sa Demonic Mountain Range. Ipinaliwanag ni Teacher Leng na hayaan siyang ipahayag muli ang mga kinakailangan sa misyon. Ang selyo ng 10,000 Demons Mountain Range ay nasira, at ang mas mataas na antas ng mga demonyong hayop sa loob ay maaaring maapektuhan, na nagdudulot ng panganib ng pag-apo, na maaaring magbanta sa mga kalapit na nayon. Kailangan lang nating bantayan ang panahon ng proseso ng resilang, at itigil ang pag-apo ng mga demonyong hayop, at syempre, anumang mga materyal na demonyo na nakuha mula sa mga demonyong hayop ay pag-aari din nila. Matapos ang paliwanag ni Teacher Leng ay nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay patungo sa 10,000 Demon Mountain Range. Samantala sa labas ng 10,000 Demon Mountain Range ay maririnig ang nagaganap na laban. Na kung saan nagkakagulo ang mga disciples sa magkabilang sekta. Nainis naman si Jiang Mui ang kaya kanyang sinabi na sobra na ang mga ito. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang hakbang ay tinamaan na siya ng isang atake. Sa lakas din nito ay tumilapon siya ng malayo dala ang natamo niyang pinsala. Nagsaad si Chen Feng na hindi makatiis kahit ang isang atake lang. Dagdag pa niya na kung kwalipikado ba sila bilang lakas ng 36 na sekta. Ang Yulin Immortal Sect ay walang iba kundi isang pangalan lamang. Ngunit nagsalita naman si Teacher Leng na kung sino ang naglakas loob na insultuhin ang kanilang sekta. Sa puntong ito ay nakarating na ang tatlo. Nagtaka naman ang mayabang sa pagdating ng tatlo. Makikita naman ang tatlo na talagang gumawa pa ng magandang entrada sa kanilang pagdating. Natuwa naman si Jiang Mui ang nang makita niya si Teacher Leng. Seryoso namang pinagmasdan ni Teacher Leng ang mga ito. At kanyang sinabi na sa paghusga sa pananamit, sila ay mula sa sekta ng Qingfeng. At parang parehong misyon ang tinanggap nila at nakarating din dito. Tinanong niya si Jiang Mui ang na kung bakit sila naglalaban. Ipinaliwanag ni Jiang Mui ang na sila ay nagtutulungan upang kabkuban ang isang ika-4 na antas ng demonyong hayop, ngunit nang malapit na silang magtagumpay ay nakialam sila. Sa huli, kumantong ito sa isang pagtatalo sa pagmamay-ari ng mga materyal na demonyo. Ngunit mariin naman na itinanggi ito ng isang elder at kanyang sinabi na halata naman na siya ang naghatid ng nakakamatay na atake, na lubusang pumatay sa demonyong halimaw. Kasabay nito ay nagpakilala siya na siya ay si Elder Wu mula sa sekta ng Qingfeng. At ikinagagalak niyang makilala ito. Nagsaad din siya na upang maiwasang masira ang pagkakaisa ng ating mga sekta, iminumungkahi niya na ang bawat panig ay magpadala ng isang alagad upang makumplito. At ang mananalo ay magkakaroon ng pagmamay-ari ng mga materyal ng demonyo. Tinanong din niya si Teacher Leng na kung ayos lamang ba ito. Hindi naman ito tinanggihan ni Teacher Leng at kanyang sinabi kung ganoon ay magdadala sila. Ngunit bago pa man makapili si Teacher Leng ay agad na nagpresente si Little Moon at kanyang sinabi na mukhang sobrang saya nito. Nagulat naman ang mga disciples nang makita nila si Little Moon kaya nasabi na lang nila na kung bakit hinayaan ito ng sect leader na makalabas. Samantala nagtanong naman si Zhong Shishan kay Little Moon na kung sigurado ba ito sa kanyang gagawin.
Ibinulong din ni Zhuang Shishan na mukhang mahina sila, kaya huwag dapat itong sinasadyang patayin ni Little Moon. Nagsaad naman si Little Moon ng may nakakalukong hitsura na huwag mag-alala, nagsasanay siya ng yoga relaxation technique na itinuro mo sa akin ng maayos. Samantala sa kabilang banda na kung saan napaisip si Elder Wu na ang Yulin Immortal Sect ay talagang bumabagsak na, ang pagpapadala ng bata para makipaglaban. At mula sa aura, ay parang hindi siya malakas. Kaya naman agad niyang tinawag si Chen Feng upang ito na ang lumaban. Na agad namang sinang-ayunan nito. Sinabihan din niya si Chen Feng na tandaan, ingatan ang iyong lakas kapag umaatake, at huwag aksidenteng mapatay ang kalaban. Agad naman na tumugon si Chen Feng nang nakangiti na naiintindihan niya ito. Nang makarating siya sa gitna ay agad siyang nagpakilala na siya si Chen Feng, ang senior na disipulo ng sekta ng Qingfeng, na may antas ng cultivation ng Golden Core Stage. Pagkatapos ay agad siyang umatake gamit ang kanyang sandata. Napangisi naman si Little Moon at kanyang sinabi na magsimula na sila. Mabilis naman na nagtungo ang atake ni Chen Feng kay Little Moon na kanya ding napansin. Ngunit nagulat siyang nang bigla itong mag-iba ng direksyon. Kaya naman baka sa kanyang mukha ang pagkabigla. Mayabang namang nagsaad si Chen Feng na hindi mo ba inaasahan ito? Sa ganoong kalapit hindi mo na ito maiiwasan pa. Ngunit nanlaki naman ang kanyang mata nang makita niya ang ginagawa ni Little Moon. Imbis na iwasan ni Little Moon ang atake ay ginamit niya pa ang kanyang ulo upang harangin ito. At sa kanyang ginawa ay nabasag ang sandata ni Chen Feng. Tumulo din ang sipon nito sa sobrang pagkagulat at halos malaglag ang panga. Napangiti naman ng palihim si Little Moon sa nangyari. Pagkatapos ay naging seryoso itong hinayla ang sandata ni Chen Feng. Dahil dito ay nahila siya nang walang magawa kung hindi ang magtaka. Ngunit sinalubong naman siya ng malakas na suntok ni Little Moon na tumama sa mukha. Sa nangyari ay tumilansak ang dugo nito dahil sa pinsala sa mukha. Ngunit hindi pa natapos si Little Moon dahil muli niyang hinayla ang sandata nito. Kaya naman muli na naman itong nakatanggap ng malakas na suntok sa mukha. Ngunit sa mga punto namang ito ay ipinagpatuloy ito ni Little Moon. Kaya naman nasabi na lang ni Elder Wu na paano ito posible. Ang aking pinagmamalaki na alagad, ay talagang natalo ng isang body forging stage na babae. Kaya upang hindi pa mamatay ang kanyang disciple ay sumigaw na siya na itigil na nila ito. Nang marinig naman ito ni Little Moon ay sinipa niya ito patungo kay Elder Wu. Bahagya namang nena si Elder Wu sa ginawa ni Little Moon kaya naman naging seryoso siya dito. Bakas naman sa mukha ni Chen Feng ang matinding suntok ni Little Moon. Pinuri naman ni Zhong Shishan si Little Moon na hindi na masama. At nagpakita ka ng maraming pagpipigil sa iyong mga pag-atake. Sinabi naman ni Little Moon na mababang pagkakakilanlan na henyo. Ninas naman si Elder Wu at kanyang sinabi na pagpapakita ba iyon ng pagtitimpi. Nabugbog mo siya ng husto na kahit ang kanyang ina ay hindi siya makikilala. Nagsaad naman si Teacher Leng na ayon sa kasunduan, ang ika-4 na antas ng demonyong halimaw ay magiging kanila na. Hindi naman na sumagot si Elder Wu at kanya nalang sinabihan ang kanyang mga disciples na dalhin si Chen Feng upang magamot. Agad naman na sinunod ito ng mga disciples at umalis na nang walang sinasabi. Nagulat naman si Little Moon nang buhatin siya ni Jiang Muiang at pinuri nila siya. Kanilang ding nasabi na ang demonyong halimaw ay kanila na. At ito ang unang pagkakataon na nakahuli sila ng pang-4 na antas ng demonyong hayop. Natuwa naman si Little Moon nang makita niyang nagustuhan na siya ng mga disciples. Kaya naman sumabay na lamang siya sa kanilang pagdidiwang at nawala na din ang kanyang pag-aalinlangan na makipaghalubilo sa disciples. Nagsaad naman si Teacher Leng na ang isang pang-4 na antas ng demonyong hayop, ay isinasaalang-alang ang medyo mataas na antas. Makatuwirang nakatakas ang matataas na antas ng mga demonyong hayop sa loob, sasakupan nito ang buhay na puwang ng mas mababang antas ng mga demonyong hayop sa labas, kaya ang mga unang umaapaw ay dapat ang mga mas mababang antas. Ngayon, kahit na ang pang-4 na antas ng mga demonyong hayop ay tumatakas, na nagpapahiwatig na ang sitwasyon sa loob ng 10,000 Demonic Mountain Range ay medyo seryoso.